Hello, hello, hello. Doc Bryce here. Diabetes, reverse it, not maintain it. Sa panahon ngayon, dumadami ang meron pong matataas ang mga sugar. Dumadami ang nagkakaroon ng diabetes. Why, oh why, oh why? Sa ating lifestyle na ginagawa ngayon, ultra-processed food, sugary food, sugary drink, pagpupuyat, stressor, yan ang mga sanhi. Bakit tayo nagkakaroon ng pagtaas ng mga sugar? So, kailangan natin ma-address ang sugar or diabetes. Bakit? Pero bago natin sagutin yan, paano ba tayo nagkakaroon ng diabetes? No? It's not just yung pagtaas lang ng sugar. No? Ang issue natin dito is, number one, insulin resistant. So, paano ba yung insulin resistant? Ang katawan natin, no, ang pancreas natin, nag-produce ng insulin. Okay. Kaso, nangyayari, nag-i-stop mag-respond. Bakit? Sa palaging bugbog na mga matatamis, mga ultra-processed food, mga starchy foods. Yan. Kaya napapagod, no? Hindi na nagre-respond yung pancreas natin. Kaya sa muscles, sa fats and liver tissues natin, no? Yan ang nagkakaroon ng problema. So, ang pancreas nagko-compensate, nagpo-produce ng more insulin, pero over time, yung beta cells ng pancreas mapapagod, ma-exhaust. No? So, mapapagod siya. So, yung blood glucose, papansin nyo, tumataas. Kaya nga, sa frequent carbohydrates and sugar intake natin, no? Nag-stop mag-respond ang pancreas. So, yung insulin, kaya pansinin niyo, pag tumataas na ang inyong sugar, ano yan? Palagi kayong antukin, tired, weak. Tapos, pansinin nyo, every 2 hours, gutom. Every 1 hour, gutom. Every 3 hours, gutom. Then, bakit importante na makontrol natin ang sugar? Okay? Uncontrolled diabetes has many complications. It will slowly damage your organ, your body, your cells. Minute lang yan, konti-konting damage sa ating mga organs yan. From your eyes to the bottom of your feet, merong damage. Pero hindi nyo pa mapapansin yan. Hindi nyo mararamdaman. It will take years bago nyo maramdaman. So, sa mata natin, manlalabo, nagkakaroon ng vision loss, tapos ito yung tinatawag na diabetic retinopathy. Sa kidneys naman natin, nada-damage, nagkakaroon tayo ng CKD. Okay? Tapos, pwede rin sa mga feet natin, ito yung neuropathy, masakit, tinutusok-tusok, diabetic neuropathy. Hop, eto pa, kaya ako sinasabi, nakakatakot ang mataas na sugar, uncontrolled sugar. Bakit? Kasi kahit na normal ang BP mo, pwede kang ma-stroke. Okay? So, it can also cause stroke and heart attack. Kaya pansinin ninyo, sa mga na-stroke or na-heart attack, is your sugar elevated? Majority, ganyan yan. So, paano natin i-address? Paano natin i-reverse it? So, marami pong mga pwedeng gawin. So, lifestyle modification. Paano natin gagawin? Ito ay low carb. So, napansin ko in my clinical practice, lahat po ng mga naglo-low carb, napansin ko na mas
nakokontrol nila ang A1C, nakokontrol nila ang FPS. So, pansinin nyo, dati magugulat kayo, 300 ang sugar ninyo. Tapos nung nag-cut down kayo ng carbohydrates, mapapansin nyo ang pagbaba din ng sugar ninyo. Kaya pagka first time na mataas ang sugar ninyo, yan ang signal, yan ang warning na you need to change what you eat. Then observe. Pansinin nyo, marami po sa inyo dyan. Alam ko, nakikita nila ang sugar nila napakatataas. Pero nung nag-cut down sila ng carbohydrates, mga starchy foods, mga processed food, ultra-processed food, sugary drink, unti-unti from 300, nagiging 120, 110, 104. No? Siyempre sa umpisa lang yan. Medyo from 300, mag-aano muna yan. 190, 200, no? 180. After 2 weeks, mapapansin mas mababa na siya. Kaya, ang importante sa ginagawa nating lifestyle, like the low-carb lifestyle, we shift ang energy natin not on carbohydrates anymore, not on sugar, but on fats. Okay? Mas mapapansin niyo na hindi na kayo nagugutom. Di ba? So, twice a day na lang ang kain ninyo. Okay? Minsan, mga iba, once a day na lang. Okay? So, ingatan nyo rin ang timbang ninyo once na nag-start kayo ng low carb. Okay? Always, every month, magtimbang po tayo. Okay? So, hindi lang sugar ang nakokontrol when we do the low carb lifestyle. Okay? Yung blood pressure, yung cholesterol nyo nag-i-improve, yung nakakatakot na triglycerides, saka HDL, nag-i-improve sila yan. So, sugar stabilizes, then yung mga inflammation, pansinin niyo nung nag-start na kayo mag-low carb, dati ang hindi nyo mai-bend itong mga fingers ninyo, maraming mga masasakit, unti-unti, nalilesen. But after a month, after 2 months of doing strict low carb, napapansin nyo na, nawawala na yung mga discomfort ninyo. And, ito pa ang napakagandang mararamdaman ninyo, benefits of doing the low carb. Yung energy to the roof. Mapapansin nyo yan, bakit hindi kayo napapagod? Bakit full of energy? Yung iba nga mga pasyente ko, no? Until 12 midnight, nagtatrabaho pa. Sabi ko, no, huwag kayong magpupuyat. Kahit na feel nyo full of energy pa rin, you need to rest. Yan yung mga benefits na nangyayari pagka nag-low carb tayo. So, ang isipin natin, when you change to yung source of energy natin sa fats, tandaan niyo ha, there are 3 macronutrients, the carbohydrates, the protein, and the fats. So, magiging source of energy natin is fats. Kaya wag po tayo matakot. Hindi po nakakatakot ang fats, lalo na tingnan nyo. Ano ba yung mga healthy fats? These are eggs, no? Olive oil, avocado. These are good fats. Okay? You must enjoy itong lifestyle natin. Okay? Tapos, ang importante rin, no? Yung mga may sugar, if you are diagnosed with diabetes, iingatan nyo na po yung mga ibang sweetener. No? Minsan nga, sinasabihan ko, kahit na natural sweetener, pinagbabawal ko. Why? Sa aking observation sa mga patient ko na minomonitor ko, daily monitoring, when they consume mga natural sweetener, yung matagal ng normal na sugar, no, biglang nagsushoot up. Kaya pag diabetic ang patient, if you're diabetic, kahit sweetener, out po tayo. Natural sweetener, out po. Nagsushoot up po ang sugar niya. Okay? So, ingatan din natin yung mga prutas. Take note na, fruits are healthy. Nasa kosher food list yan. Ang nasa safe food list ng mga fruits are strawberry, berries, and avocado.
Bakit sila lang? Why? Because ito yung mga low glycemic index. Yung iba, matatas na ang glycemic index nila. Kaya ang importansya niyan is limit. Okay? So, if you're not diabetic, if you have no fatty liver, you can enjoy mga fruits. But, syempre, pagka, wag na kayong damihan. Imagine mo, isang buong papaya, ubusin ninyo. Hindi, wag ganun. Okay? So, enjoy nyo lang. Mas, mabubusog kayo dun sa mga nutrient-dense food like, eto, mga pork, beef, chicken, fish. Importante dyan. Dun sa mga nagugulay, yes. Sa low carb, you can consume vegetables. Okay, take note. If you are oxalate sensitive, yan. It's either you lessen your carbohydrates or pwede nyong tanggalin. Wala namang problem po yan. Okay? So, how to start yung low carb safely? Okay? Start lang kayo. Eat real foods. Ano ba yung mga real foods? Nabibili natin sa wet market. Wala sa grocery. Okay? Punta kayo dun sa yung mga bagong katay. Ito yung mga isda, nalinis na chop-chop na, mga manok, mga pork, mga beef, and also the vegetable. And do not forget, maraming nakakalimot. Itlog. Full of nutrients. So, isa yan sa mga, pwede nyong simulan. Yan ang start. Pag dyan na kayo nag-focus dyan sa mga pagkain na yan, wala na kayong intindihin mga nasa plastic, nasa garapon, nasa lata. No? I know, malala sa mga yon, but these are ultra-processed foods. And then, do not forget to drink your water, your fluids. Compute your total fluids per day. Depende yan sa timbang. Mas makikita natin yung amount if alam natin yung timbang ninyo. Okay? So, compute. If you're doing the strict low carb, you need to drink electrolytes. Hindi pwedeng wala. Kung hindi, manlalata kayo, sasakit ang ulo, ang hirap. Yung kadalasan yung iba nagpapadala sa ER dahil nanlalatan, natatakot sila. Okay? So, another thing is manage your sleep. So, pagka mataas kasi pag palagi nagpupuyat, cortisol elevates, naapektuhan din ang hormone. So, yung iba, tumataas din ang sugar natin. So, you need to manage your stress, sleep early. Marami mga factors, ang nagkakos ng insomnia. So, number one sa napapansin ko, alam ko, agree kayo. Sa lahat ng mga nahihirapan matulog sa gabi, number one na gagawin ninyo, turn off all gadgets. 8 p.m. pa lang, patay na. Nako, maraming magre-reklamo. Dok, paano na yung favorite kong pinapanood? Well, mas importante ang health natin. Okay? So, turn off all gadget. Yung iba, magpa-araw, mag-exercise, nag-i-improve ang kanilang sleep time. Okay? So, regularly ito ang nakakalimot. Hindi na nagpapalaboratory. Before doing a lifestyle modification, halimbawa, mag-start kayo ng low carb, gumawa po muna kayo ng baseline laboratory result. Kadalasan, marami nagpapakonsulta sa akin, nag-low carb, pero tingnan nyo, meron palang problem sa kidney. May problem pala sa puso. So, you need to do some consultation with lab interpretation para masimulan natin ng tama. Mako-correct naman po yan. Maayos naman natin. Yes, you can do the low carb safely. As long as alam mo yung baseline laboratory mo. Okay? Huwag yung bigla kayo, low carb na agad. Gusto ko mag-low carb. After 6 months, after a year, saka lang sila nagpa-laboratory. Nako po, ang tataas ng
ang taas ng CREA, BUN, may protein pala. Naku po, meron palang problem sa kidney. Okay? So, kailangan nyo pong magpakonsulta. And then, if meron kayong kilala na mga may health condition, may diabetes, fatty liver, or a member of your family may ganyan, you need to encourage them to seek consultation, encourage them to change their lifestyle. Kayo mismo nakakakita anong ginagawa sa bahay. Are they sedentary? Are you sedentary? Ano na yan? Tulungan na yan. Ang hirap sa isang family na hindi aware sa inyong health condition. So, paano kayo matutulungan kung hindi nila alam? Yung iba dyan, tinatago nila. No. Ang tutulong sa inyo, ang magsusupport sa inyo is your family itself. Okay? So, kung ano yung magandang gagawin, seek help. Consult, talk to your spouse, talk to your children, makipag-usap. Hindi kayo makatutulungan or walang makakapagbigay ng motivation sa inyo kung hindi nila alam yan.